Sa kagubatan, hinahanap ng isang pangkat ng mga taong naghahanap ang nawawalang mag-asawa. Sa isang kuweba sa ilalim ng lupa na may kampana sa kisame, 2 aso ang nakahanap ng tubig sa isang nakakatakot na butas at nagpasyang uminom. Ilang sandali pa, napansin ng may-ari ang 2 asong iyon na nakatitig sa isa't isa. Nang gabing iyon, inilagay ang mga aso sa kanilang hawla habang patuloy silang nakatitig sa bawat isa. Maya-maya, nagising ang may-ari nang makarinig siya ng kakaibang ingay at nagmamadaling pumunta sa kulungan para mag-imbestiga. Sa kanyang pagkabigla, natuklasan niya na ang katawan ng mga aso ay tila nagsanib sa nakakatakot na paraan. Sa lungsod, si Teacher Millie at ang nabigong musikero na si Tim ay nagdaos ng party dahil malapit na silang lumipat. Sinabi ng mga dating kasamahan ni Tim sa kanya na natanggap sila para sa isang paglilibot at pumayag siyang muling sumali sa banda, kahit na nangangahulugan ito na kailangan niyang magmaneho ng matagal sa pagitan ng lungsod at ng kanilang bagong lokasyon. Samantala, si Millie ay tinanong ng kanyang matalik na kaibigan kung sigurado ba siya sa kanyang plano dahil si Tim ay tila naging napakalayo at nalulumbay mula nang bumagsak ang kanyang karera. Ngunit sa tingin ni Millie ay makakatulong sa kanilang relasyon ang paglipat. Nang magsalita ang mag-asawa upang magpaalam sa kanilang mga kaibigan, sinurpresa ni Millie si Tim sa pamamagitan ng pagluhod at paghiling sa kanya na pakasalan siya gamit ang isang kathang-isip na singsing. Masyadong nabigla si Tim at hindi alam kung ano ang sasabihin, kaya naging masyadong awkward ang sandali. Nang tumayo si Millie, sa wakas ay sinabi ni Tim na oo. Nang maglaon sa kama, humingi ng paumanhin si Tim at ipinaliwanag na natulala siya dahil sa pagkabigla, ngunit galit pa rin si Millie. Binanggit ni Millie na tila naging malayo na si Tim at iniisip kung gusto niyang makipaghiwalay dahil ito ang unang pagkakataon na pinaramdam niya sa kanya na hindi siya sigurado sa kanilang relasyon. Tiniyak sa kanya ni Tim na mahal niya siya at gusto niyang manatili silang magkasama. Ngunit nang subukan ni Millie na makipag-intimate, tinanggihan siya nito. Nang matutulog na sila, sinabi ni Millie na alam ng lahat na mas kailangan niya si Millie kaysa kailangan siya nito at natawa pa tungkol dito. Iginiit din ni Millie na ang sama ng loob sa kanya ni Tim ay hindi magpapababa sa kanyang kabiguan. Lumingon si Tim at pinagmamasdan siya sa likod habang hinihiling niyang paalisin sila. Nang tumingin siya sa unahan, laking gulat niya nang makita ang isang umiiyak na babae kasama ang isang patay na lalaki sa dulo ng kama na nagsisimula ng lumiit. Pagkatapos ay sinubukan ni Tim na magtago sa ilalim ng kumot para lamang makita ang mukha ng babae na nakakatakot na lumalapit sa kanya. Sa sandaling iyon, nagising si Tim mula sa bangungot na ito. Sa bagong bahay, tinanong ni Tim si Millie kung sa palagay niya ay nagagalit si Tim sa kanya, ngunit hindi alam ni Millie kung ano ang sinasabi niya. Nagsimulang magayos ng gamit ang mag-asawa at nakita ni Tim ang mga kasangkapan ng kanyang ama sa isang kahon. Bigla siyang nakaamoy ng isang bagay na talagang kakilakilabot at sinundan ito upang matuklasan na nagmumula ito sa ilaw sa itaas. Tinanggal ni Tim ang ilaw at ipinasok ang kanyang kamay para lamang makahanap ng patay na daga. Sinimulan niyang hilahin ito at nandidiri ng matuklasan ng maraming patay na daga na nagkabuhol-buhol ang mga buntot. Pagkatapos ay nagulat siya nang humuni ang isa sa mga daga at nabitawan niya silang lahat, dahilan para mamatay din ang huling daga. Ang lahat ng mga katawan ay itinapon sa kagubatan. Kinabukasan, nagsimulang magtrabaho si Millie sa kanyang bagong paaralan at nakipagkaibigan sa isang guro na nagngangalang Jamie na nakatira malapit sa tahanan ni Millie. Sinabi ni Jamie sa kanya na kung gusto niyang galugarin ang lugar, maaari siyang maging gabay niya. Sa gabi, tinanong ni Tim si Millie kung maaari niyang ihatid siya sa isang gig, ngunit maaari lamang niyang ihatid siya sa istasyon ng tren. Nang hilingin ni Millie sa kanya na mag-intimate ngayong gabi, tinanggihan siya nito. Kinaumagahan, magkasamang umakyat sa bundok ang mag-asawa at nalilito nang biglang nagtapos ang kalsada. Nakahanap si Tim ng ibang kalsada at nakita niya ang maraming kampana na nakasabit sa itaas nito, kaya inakala niyang ito ay nagpapahiwatig na ligtas doon. Saglit na nanatili sa kagubatan ng mag-asawa, ngunit kalaunan ay umulan, kaya sinubukan nilang tumakbo pa uwi para lamang maligaw sa daan. Kinuha ni Tim ang kanyang cellphone para tingnan ang compass, ngunit napagtanto niyang hindi niya alam kung saang direksyon ang kanilang bahay. Nang mauna si Tim, hindi sinasadyang nahulog siya sa isang butas, ngunit nakahawak siya sa huling segundo. Nagmamadaling tumulong si Millie, gayunpaman, hindi niya mahatak ang bigat ni Tim at pareho silang nahulog sa ilalim ng kuweba. Nasira ang cellphone ni Tim at walang signal ang kay Millie. Hindi nila maiwasang maramdaman na masikip ang kuweba at nang gamitin ni Tim ang kanyang lighter, nakakita siya ng ilang lumang kasangkapan. Mabilis niyang sinira ito at sinubukang mag-apoy gamit ang ilang kahoy ngunit hindi nagtagumpay. Walang masyadong tubig na natitira sa kanilang bote, kaya hinayaan ni Tim si Millie na inumin ito habang siya ay uminom sa maliit na lawa sa lupa. Ilang sandali pa, nagawa nilang mag-apoy at nagbukas ng bote ng alak na dala ni Tim. Pareho silang umamin na nagsimula silang manigarilyo muli at nagbahagi ng sigarilyo upang harapin ang stress.
Nang tanungin siya ni Millie kung paano niya naamoy ang mga daga, ipinaliwanag ni Tim na noong bata pa siya, patuloy na naamoy ng kanyang ama ang napakabahong amoy sa silid ni Tim. Gayunpaman, gaano man siya naglinis, hindi niya nahanap ang pinagmulan. Isang araw, umuwi si Tim pagkatapos ng klase at nakita niya ang kanyang ama na may dalang patay na daga na nakita niyang namamahay sa itaas ng lampara. Sa tuwing binubuksan ni Tim ang ilaw, naluluto ng init ang katawan, ngunit ito ay unti-unting nangyayari kung kaya't hindi niya namalayan na iba na pala ang amoy. Ang parehong amoy ay nasa bahay noong araw na matagpuan ni Tim ang bangkay ng kanyang ama sa tabi ng kanyang nakakatakot na nakangiting ina sa kama. Biglang nasira ang kanyang isip nang magising siya sa tabi ng kanyang namatay na asawa. At tulad ni Tim kasama ang daga, naging immune siya sa amoy. Umiiyak si Tim sa oras na natapos niya ang kwento. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Tim nang makarinig siya ng mga kakaibang tunog sa dilim. Nagsisimula siyang magkaroon ng panic attack habang nakikinig siya sa isang halimaw na papalapit. Kaya, huminga siya ng malalim at napagtanto na ang mga tunog ay nagmumula sa mga dingding ng kuweba na gumagalaw sa paraang ginagaya nito ang kanyang dibdib. Habang nararamdaman ni Tim ang pagsara ng kuweba sa paligid niya, hinihingal si Millie at may mga kamay na biglang humawak sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, nagising si Tim mula sa bangungot. Ang cellphone ni Millie ay nagkaroon ng pinsala dahil sa pagbabad sa tubig ng magdamag. Sinubukan ng mag-asawa na tumayo, ngunit nakaramdam sila ng kakaiba sa kanilang mga binti. Inalis nila ang kumot at nagulat nang matuklasan na ang kanilang mga binti ay magkadikit dahil sa ilang kakaibang malagkit na substance. Ang paghila sa kanilang mga binti ay sapat na upang paghiwalayin sila, gayunpaman, ang proseso ay lubhang masakit. Dahil sa liwanag ng araw, nagawa ng mag-asawa na makalabas ng kuweba at natuklasan na ang paghila ng binti ay nag-iwan ng mga sugat sa kanilang balat. Sa bahay, humiling si Millie ng masahe kay Tim at nag-alinlangan siya bago hinawakan ang likod nito. Nakaramdam siya ng kakaibang koneksyon habang sinisimulan niya itong imasahe at ang mga daliri niya ay dumidiin ng napakalalim sa balat nito na nagsimulang makasakit sa kanya. Hindi niya ito tinigilan hanggang sa itulak siya ni Millie palayo. Napansin ni Millie na mukhang may sakit si Tim pero pagod lang daw siya. Pagkatapos, umalis si Millie sakay ng kotse para pumunta sa bayan. Si Tim ay naliligo at biglang nawalan ng kontrol sa kanyang katawan. Sa bawat galaw ni Millie sa loob ng sasakyan, lumiliko ang katawan ni Tim sa parehong direksyon, dahilan para tumama siya ng paulit-ulit sa mga dingding at pinto ng shower. Habang nagmamaneho si Millie ng pasulong ng ilang milya, ang katawan ni Tim ay patuloy na dinidiin sa dingding hanggang sa pumutok ang tiles. Sa sandaling iyon, natauhan siya at napatras na may sugat sa kanyang noo. Nang maglaon, pumunta si Tim sa doktor na agad na nagkomento sa kasaysayan ng kanyang ina tungkol sa kalusugan sa pag-iisip. Iginiit ni Tim na hindi siya katulad niya at binigyan siya ng doktor ng muscle relaxant. Ipapahinga ng gamot na ito ang katawan kahit na nagpapanik ang utak na dapat na magsasara sa feedback loop. Sinabi rin ng doktor kay Tim na maswerte sila ni Millie dahil ang huling mag-asawang tumira sa bahay na iyon ay biglang naglaho. Pag-uwi ni Tim, naghanap siya ng impormasyon sa internet tungkol sa nawawalang mag-asawa. Mukhang umakyat sila sa bundok at hindi na nakabalik at tumigil na rin sa paghahanap ang pangkat ng mga taong naghahanap. Hindi mapigilan ni Tim ang pagtingin sa social media ng mag-asawa at hiniling kay Millie na burahin ang kanyang mga account kapag siya ay namatay. Sa sandaling iyon, bumisita si Jamie at sa huli ay nanatili para sa hapunan. Tinanong siya ni Tim tungkol sa mga kampana sa kagubatan at sinabi sa kanya ni Jamie ang tungkol sa isang bagong panahon na simbahan sa lugar na gumuho ilang taon na ang nakararaan. Pagkatapos ay nag-aasaran si Millie at Tim, ngunit sa lalong madaling panahon ay humantong ito sa aktwal na mga insulto. Kaya, pagkatapos ng awkward na paghinto, sinabi ni Jamie na kinukumpleto nila ang isa't isa. Pagkaalis ng kanilang bisita, sinabi ni Tim kay Millie na malinaw na gusto siya ni Jamie. Bigla, sinimulan ni Tim na halikan si Millie ng mapusok at nawala siya sa kanyang sarili dahil sa halik. Habang nagsisimulang maglikot ang mga kamay, sinubukan ni Millie na gumalaw para lang mapansin na magkadikit ang kanilang mga labi. Nagawa ni Millie na hilahin ang kanyang mukha, ngunit napakasakit nito at inakala niyang kinagat siya nito. Itinanggi ito ni Tim at ipinaliwanag na may nangyari mula noong dumating sila sa bahay na ito. Gayunpaman, iniisip ni Millie na mga dahilan lamang ito para maiwasang makapag-intimate. Maya-maya sa kama, nagising si Millie dahil sa kakaibang ingay. Pakiramdam niya ay naipit ang kanyang buhok at sa tingin niya ay natutulog si Tim sa ibabaw nito. Ngunit nang buksan niya ang ilaw, kinilabutan siya nang matuklasan niya ang kanyang buhok sa bibig ni Tim, gumagapang sa lalamunan nito para sakalin siya. Sinimulan niyang hilahin ito sa kabila ng sakit at ginising si Tim na ginamit ang kanyang mga kamay upang tumulong. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, nagawa nilang putulin ang buhok at nahulog ito sa kama. Kinaumagahan, nakita ni Tim ang mas maraming buhok sa kanyang bibig.
May gig si Tim ngayong araw at iniisip ni Millie na hindi siya dapat pumunta dahil hindi maayos ang kanyang pag-iisip. Iginiit ni Tim na wala siyang malay at tumangging magsalita tungkol dito, kaya inihatid siya ni Millie sa istasyon ng tren. Doon, binati siya ni Millie ng good luck at sinikap na suportahan ang kanyang trabaho. Sinabihan pa siya nito na magpalipas ng gabi kasama ang kanyang mga kaibigan para makapagpahinga siya mula sa bagong bahay. Habang naghihintay ng tren, nagsimulang magkaroon ng panic attack si Tim na lumalala habang mas lumalayo ang pagmamaneho ni Millie. Ininom niya ang kanyang gamot, ngunit hindi ito nakatulong at hindi niya maigalaw ang kanyang katawan nang dumating ang tren. Iniwan ang kanyang mga instrumento, nagsimulang maglakad si Tim pabalik sa bayan habang nararamdaman na nasusunog ang kanyang balat. Sa paaralan, nakita ni Millie ang drawing na ginawa ng isang mag-aaral na nagpapakita ng dalawang aso na magkadikitang mukha. Pagkatapos ng klase, napansin niya si Tim sa likod ng paaralan na mukhang may sakit. Tumakbo si Millie upang itago siya sa pinakamalapit na banyo, kung saan sinabi ni Tim sa kanya kung gaano niya ito na-miss bago siya hinalikan. Nakapasok ang mag-asawa sa isa sa mga banyo at naging intimate sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Gayunpaman, nang sila ay tapos na, nabigla sila nang matuklasan na ang kanilang mga singit ay magkadikit at ang paghila ay napakasakit. Biglang lumitaw ang isang bata sa labas ng banyo at ang mag-asawa ay kinailangang manatiling tahimik hanggang sa mawala ang bata. Pagkatapos, tinakpan ni Millie ang bibig ni Tim at humingi ng paumanhin bago siya itinulak na sa wakas ay naghiwalay sa kanila, ngunit nag-iwan din sa kanila ng labis na sakit. Sa sandaling iyon, kumatok si Jamie sa banyo. Kaya, nagtago si Tim sa tuktok ng inidoro at pinindot ni Millie ang pindutan bago lumabas. Dinala pala ng bata si Jamie matapos marinig ang mga kakaibang ingay. Pinaalalahanan siya ni Jamie na gumamit ng banyo ng mga empleyado at napansin niya ang dugo sa kanyang binti, kaya inakala niyang nagkaroon siya ng buwanang dalaw. Sa kanyang paglabas, nakita niya ang paa ni Tim sa banyo. Nang makauwi ang mag-asawa, sinigawan ni Millie si Tim para sa kanyang ginawa at binigyang diin ni Tim na hindi niya siya pinilit. Patuloy siyang binubulyawan ni Millie, sinabing sinusubukan ni Tim na sirain ang mga bagay para sa kanya. Nang ipaalala sa kanya ni Tim na iniwan niya ang kanyang buhay upang lumipat dahil sa trabaho ni Millie, sinabi ni Millie na wala siyang buhay sa lungsod. Kung pakiramdam niya ay nakakulong siya, sa palagay niya ay dapat na siyang umalis. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Tim na hindi niya magagawa dahil pakiramdam niya ay hindi gumagana ang kanyang utak at katawan. Umalis si Millie pagkatapos sabihin sa kanya na nararamdaman niya ang tulad sa kanyang ina dahil nabubuhay siya sa isang bagay na patay na. Makalipas ang ilang minuto, pumunta si Millie sa bahay ni Jamie para humingi ng tawad sa nangyari at hindi niya mapigilang umiyak. Kaya, inanyayahan niya siyang pumasok. Pinag-usapan nila ang estado ng kanyang relasyon at ibinahagi ni Jamie ang isang bagay na itinuturo niya sa klase. Sinasabi ng alamat na ang mga tao ay nilikha na may 4 na braso, 4 na paa, at isang ulo na may 2 mukha, ngunit sa palagay ni Zeus ay napakalakas nila kung kaya't hinati sila sa 2 magkahiwalay na bahagi. Ang mga taong ito ay ginugugol ang kanilang buhay sa paghahanap para sa kanilang kalahati. Ibinahagi rin ni Jamie na may asawa na siya noon at iniwan niya ito na labis niyang pinagsisisihan. Sa sandaling iyon, nakita ni Millie si Tim sa labas ng bintana at nagpas siyang umalis. Sinundan siya ni Tim at hinawakan ang kamay niya habang humihingi ng tawad. Nang gabing iyon, tinitingnan ni Tim ang lahat ng mensahe mula sa kanyang banda na nag-aalala, ngunit wala siyang lakas ng loob para sagutin ang mga ito. Pagkatapos ay tiningnan niya ang huling larawang naipost ng nawawalang mag-asawa sa kanilang paglalakad at kinuha ang lokasyon. Nang ilagay niya ito sa mapa, napagtanto niyang nawala sila sa misteryosong kuweba. Sinubukang tingnan ni Tim ang larawan, ngunit sa sandaling iyon, nawala ang internet. Biglang may bumangga sa pinto na ikinagulat ni Tim dahilan para mahulog sa kanyang upuan. Kinilabutan siya nang mapansin niyang dumudugo ang katawan ni Millie sa salamin at tila dumudugo pa ang mukha nito. Ang kanyang katawan ay patuloy na idinidiin sa pinto na parang desperado na makapasok. Nagsimula pa siyang lumutang at halos gawin din ito ni Tim. Gayunpaman, nagawa niyang mag-concentrate at binuksan ang pinto sa halip. Bumagsak ang walang malay na Millie sa ibabaw niya at kinailangan siyang sampalin ni Tim para magising siya. Walang maalala si Millie, kaya lumipat ang mag-asawa sa kusina para pag-usapan ang nangyari. Iniisip ni Millie kung ito ay isang seizure o kung siya ay naglalakad ng tulog, ngunit iginiit ni Tim na may kakaibang nangyayari. Sa tingin niya ay may epekto sa kanya ang kuweba at ngayon ay nakakaapekto rin ito sa kanya. At iniisip niya kung mawawala ba sila tulad ng mga naunang may-ari ng bahay. Gustong subukan ito ni Tim sa pamamagitan ng pagdikit ng kanilang mga kamay, ngunit lumayo si Millie. Gayunpaman, napahinto siya sa labas ng pinto at sinabi ni Tim na ginawa niya iyon dahil ayaw ng kanyang katawan na umalis siya. Inilarawan niya ang paghila at pagkauhaw sa mga buto na nagsasabi na mayroong isang bagay sa loob nila na humahatak sa isa't isa.
Nais ni Tim na bumalik sa kuweba para sa mga sagot, ngunit ipinaalala ni Millie sa kanya na ang kanyang mga magulang ay bibisita sa kanila sa katapusan ng linggo at umalis. Pagkatapos, ang dugo na tumalsik sa mesa kanina ay tumagas at natulog ang mag-asawa sa magkaibang kama. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Tim nang ang kanyang katawan ay kinakaladkad sa sahig ng isang hindi nakikitang puwersa. Pinipilit niyang lumaban pero wala siyang magawa, kaya kumapit siya sa pader para tumigil ito. Ang isa pang pinto ay nagsimulang manginig at biglang bumukas para kay Millie na ang katawan ay yumuko pa atras bago siya nahulog. Ang kanyang katawan ay patuloy na umiikot sa iba't ibang nakakatakot na paraan habang ito ay kinakaladkad patungo kay Tim na ginagalaw din. Sa wakas ay nagdikit ang kanilang mga kamay at ang mag-asawa ay sumisigaw sa sakit nang bumukas ang kanilang balat upang magsimulang magsanib ang kanilang mga kamay. Umaalingaw sa pasilyo ang tunog ng pagbitak ng mga buto. Naalala ni Tim ang kanyang gamot at sinabihan si Millie na abutin ang drawer habang ang kanilang mga braso ay patuloy na nagtutulak sa isa't isa. Ang drawer ay nahulog malapit sa kanilang mga ulo at nasaktan si Millie. Ginamit nila ang kanilang mga libreng kamay upang buksan ang bote ng gamot at agad na kumuha ng isang bungkos ng mga ito. Iniisip ni Tim kung mas mabilis itong gagana kung sisingutin nila ito, kaya dinurog nila ang gamot at sinipsip ito sa kanilang ilong. Sunod, pinagdikit nila ang kanilang mga paa upang itulak ang isa't isa hanggat kaya nila na nagdulot sa kanila ng higit pang sakit, ngunit nagsimula ring maghiwalay ang kanilang mga braso. Sa kasamaang palad, bago sila matapos, nawalan sila ng malay. Kinaumagahan, nagising si Tim at nakita niyang itinali siya ni Millie sa isang upuan na may tape. Magkadikit pa rin ang mga braso nila, pero parang napahinto ng gamot ang proseso. Pareho silang uminom ng maraming alak bago kinuha ni Millie ang lagare, nawalan pa ng kontrol sa sandaling pinaandar niya ito. Sa kabutihang palad, mabilis siyang nakabawi at pagkatapos ng ilang pag-aatubili, nagsimula siyang magputol. Ang sakit ay hindi matiis at pareho silang sumisigaw sa buong proseso, ngunit kahit papaano ay nagawa nilang maghiwalay. Pagkatapos, nagmeryenda ang mag-asawa habang sinusubukang kumalma. Nang mapansin nilang halos wala na silang gamot, nagpasya silang pumunta sa ospital. Gayunpaman, napagtanto ni Millie na naiwan niya ang mga susi ng kotse sa bahay ni Jamie at kailangan niyang bumalik upang hanapin ang mga ito. Sa bahay ni Jamie, hindi napansin ni Millie na ang kampana sa pintuan nito ay may parehong simbolo ng nasa kagubatan. Hindi sinagot ni Jamie ang pagtawag, kaya pumasok siya sa loob para hanapin ang susi, ngunit nagambala siya ng ingay na nagmumula sa lumang telebisyon. Pinagmasdan niyang mabuti at natuklasan niyang ikinasal si Jamie sa simbahan na gumuho sa lugar. Sa likod ng pari, may nakakatakot na painting ng dalawang taong magkadikit. Tila isang uri ng kulto ang simbahang ito sa bagong panahon dahil ipinakita sa video na dinala ng pari at ng mga bisita si Jamie at ang kanyang asawa sa butas ng kuweba na sinadya silang ikulong. Nagulat si Millie nang biglang sumulpot si Jamie sa likod niya na nakasuot ng damit pang kulto. Lumalabas na siya ang resulta ng pagsasanib ng mga katawan ng mag-asawa mula sa video, ngunit hindi lahat ng mag-asawa ay naabot ang pagiging perpekto. Iniisip ni Jamie na dapat ganoon din ang gawin ni Millie at Tim dahil ito ang sukdulang ugnayan. Hinawakan niya ang kamay ni Millie at nilaslas ang balat nito gamit ang singsing, kaya sinuntok siya ni Millie bago lumabas ng kwarto. Ang suntok ay naging dahilan upang magsimulang mahati ang mukha ni Jamie sa dalawang orihinal na tao habang patuloy siyang nangangaral tungkol sa mga benepisyo ng pagsasanib, ngunit hindi siya pinansin ni Millie at nagmamadaling tumakas. Samantala, kumuha si Tim ng flashlight at ilang lubid bago bumalik sa kuweba. Habang tumitingin siya sa paligid, patuloy niyang natatapakan ng ilang malagkit na substance. Sa mga dingding ng kuweba, laking gulat niya nang matuklasan niya ang pangit na painting mula sa simbahan. Biglang may humawak sa paa niya kaya natumba siya. Habang ang kanyang jacket ay dumikit sa malagkit na lupa, nakita ni Tim ang isang katakot-takot na nilalang na lumalabas sa dingding. Ang halimaw na ito ay mukhang dalawang tao na hindi maganda ang pagsasanib. Ibig sabihin, ito ay mag-asawa na hindi nagawa ng maayos ang ritual. Habang papalapit ang nilalang, napalaya ni Tim ang isa niyang kamay at kinuha ang kanyang flashlight upang itutok ito sa mukha ng halimaw na pumigil dito. Mukhang humihingi ng tulong ang nilalang, gayunpaman, mas nakatuon ang isip ni Tim sa kutsilyong nakaipit sa leeg nito. Inalis niya ito at pinutol ang mga daliri ng halimaw na lumikha ng pagkakataon na nagpapahintulot sa kanya na makatakas. Sabay na bumalik sina Millie at Tim sa kanilang bahay at sinikap na magkaroon ng distansya sa pagitan nila. Gayunpaman, ang di nakikitang puwersa ay agad na nagsimulang itulak sila patungo sa isa't isa, pinaikot ang kanilang mga katawan kung kinakailangan. Ang mag-asawa ay kumapit sa kahit anong mga bagay upang ihinto ang pagtulak, ngunit biglang sinabi ni Tim na alam niya kung paano ito pigilan at hinayaan ang sarili. Nagsimula siyang maglakad patungo kay Millie at pagkatapos niyang bumitaw, lumuhod siya para mag-propose gamit ang isang hindi nakikitang singsing.
Pagkatapos nilang ibahagi ang kanilang pagmamahal sa isa't isa, inilabas ni Tim ang kutsilyo at sinabing siya mismo ang magwawakas sa sarili niya para matigil ito. Sinabihan siya ni Millie na huminto habang ang dugo mula sa kanyang braso ay bumagsak sa lupa at gumagalaw sa isang linya upang umakyat sa kanyang katawan. Bumagsak si Millie sa kanyang mga bisig at nagpaalam ng huling pamamaalam habang ang dugo ay umabot sa mukha ni Tim. Kumapit si Tim sa kanyang katawan, umiiyak sa kanyang pagkamatay. Makalipas ang ilang minuto, nagulat si Millie na magising siya sa loob ng bahay. Tumingin siya sa baba at natuklasan na pinagsanib ni Tim ang kanilang mga kamay upang mapanatili siyang buhay. Inilagay ni Tim ang kanyang paboritong musika at hinubad ng mag-asawa ang kanilang mga damit bago sila nagsimulang sumayaw. Habang nagsasalo sila sa isang halik, ang kanilang mga katawan ay nagpatuloy sa proseso ng pagsasanib sa nakapangingilabot na paraan. Ito ay mabagal at masakit, ngunit naging matagumpay. Bumalik ang internet at ipinakita na ang huling upload na larawan ni Tim sa social media ay larawan nilang dalawa sa bagong bahay. Sa katapusan ng linggo, dumating ang mga magulang ni Millie para bumisita at pinatunog ang bagong kampana sa labas. Ang pinto ay binuksan ng bagong tao, ang perpektong pinagsamang Millie at Tim. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.